Yung time na sabi niyo sa akin, ibibigay niyo sa akin agad-agad yung yung niloloan ko. Ma'am, this is Jane Cruz, ako po yung finance manager. Yes, ma'am. Can you raise your hands, ma'am? Ma'am, ito po. Yes, ma'am. Po ako. Yes, ma'am. Kasi, ma'am, yung time po yan na sinabi niyo sa akin na mag-provide ako ng 70,000, sabi niyo sa akin, as soon as possible, ibibigay niyo po yun sa akin. So, Yes, ma'am, I understand. so why? Ma'am, sana ako po muna pagsalitain niyo, ha, ma'am? Oh, sige. Kasi ma'am, ganito po yan. Yung OTP po, nire-required po yan ng system. Nang hindi niyo naman po kailangan mag-alala, ma'am, kasi I will rest assure you po na matutulungan ko po kayo after the OTP code. Ma'am, wala na po akong bibigay na pera, ma'am. I'm very sorry for Pero that. hindi niyo naman po kami kailangan pagdudahan ng kung anong bagay. Nahina po ata yung signal ninyo. Nasaan po ba kayo, ma'am? Nasa Korea po. Hindi po, ma'am. I mean, nasa bahay, nasa trabaho. Nasa bahay po. Okay. Nahina po kasi yung signal niyo, ma'am. So gusto niyo po, ako na lang po muna mag-open ng cam or baka mabagal din po, hindi ko sure. Pero nag-pixelated po kasi kayo, so hindi ko po kayo masyadong maintindihan. But again, ma'am, I understand naman po where you come from regarding po doon sa concern ninyo. Iintindihan ko, ma'am, how hard it is po. Naniniwala din ako bilang consumer or bilang normal na tao, naniniwala ako na hindi po ganun kadali ang mag-fund up ng ganun kalaking pera. Ngayon, ma'am, ang gusto ko lang po is, as much as possible, makampante din po kayo na what we do here is to help you OFWs from there. And I understand na wala ka ng pera. Ma'am, by the way, don't worry kung I will be sending you a screenshot ng conversation natin together with our video calling. Yes, ma'am. Proof and evidence, so you don't have to worry about anything. Ang point ko lang po dito, sana kahit pa paano, we both help each other. If I'm not mistaken, my loan officer or yung loan officer mo, pinangakuha niya na niya na it would only be 50. Ma'am, copy po kayo, ma'am. Magandang umaga mga kabayan. Napanood po naman natin ng usapan ng ating scammer tsaka OFW, no? Bigyan ko lang po kayo ng konting summary. Sa lahat po na makikita nyo dito is lahat po sila scammer. Lalo na yung mga resibo na pinadala nila. Nandiyan na rin po. Pakikita ko na po sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nag-share at nag-follow sa akin at comment. Bigyan po natin ng hustisya ang ating mga OFW na nakuha na ng pera. Lalo na gano'n pala laki. Gaano kahirap pumita ng pera kaya nga pa nag-ibang basa lahat ng OFW eh. Oo, nandun na po tayo na gusto lang po magkaroon ng karagdagang kita ng ating mga OFW. Kaya po sila naglulong. Kaya po sila humihingi ng tulong. Pero hindi inaasahan yung tulong na hinihingi nila ay scammer pala. Lalo na po yung mga pangalan na nandyan. Yan po yung mga yan po yung nakikipag-usap sa mga tao, sa mga OFW na hingkanyuhin nila na mag-loan at nagbibigay sa kanila ng mga karagdagang financial. Nandun na po tayo. Masasabi ko lang po mahirap po talaga magtiwala sa lahat ng mga tao. Pero ito po kasi pinaniwala nila, gumawa sila ng mga GC, nag-create sila ng GC, tapos sama-sama sila lahat ng mga scammer, tapos itong tao nito, isa na gumawa ng GC, isa lang yung hindi scammer, tapos lahat scammer na. Ngayon, paniniwalain nila na talaga nakakapag-loan sa site na to at nandito na rin po lahat ng details natin, lalo na yung Mega Financing Corporation. Isa po yan sa mga scammer natin. Sana po bigyan po natin ng hustisya ang ating mga OFW na tulungan po natin na makuha po ulit nila o maibalik po nila ang kanilang pera. Almost
500,000 po ang nakuha sa ating mga kabayan. Hindi lang po isa, marami din po yan. Lalo-lalo na po sa Korea, Japan, Qatar, Australia, Canada, marami na po sila na biktima. At bigyan po natin sila ng mga hustisya. Kaya po, humingi po ako sa inyo ng tulong para matapos po itong mga palaguan mga scammer na to para manayinig din po sila. At balikan ko lang din po sa mga nagko-comment sa page ko. Yan po ay katotohanan lang po na bigay sa atin ng mga OFW na scam, hindi po yung gawa-gawa. Kaya kung maniniwala din po kayo o hindi, nasa inyo na lang po yan. Pero ito po, mga ebidensya po yan, mga resibo na nanggaling sa mga OFW natin. Hindi po natin pwedeng edit yan, hindi rin po natin pwedeng ilagay sa page natin na wala naman tayong ebidensya. Lalong-lalo na po, meron po silang kisi na lahat na biktima ng mga scammer. Kaya, nung sinasabi ko po sa inyo at pinapaliwanag ko din po sa inyo, natutuwa po ang mga yan. Lalo-lalo na po sa mga scammer na yan, umanda na po kayo kasi napag-file na po sila ng case. At sana po bigyan po natin ng hustisya at dinggin po natin lahat ng mga inarit na ating OFW. Maraming salamat sa inyo at sana patulungan niyo po ulit ako mag-like and share and follow dito po sa page ko. So maraming salamat po.